tayo ngayon sa Barangay Pambuan, dito po sa aming property na pinabili ng aking mga magulang at tinamana po sa aming magkakapatid. At inibisita lang po namin nang makita namin yung sitwasyon. Dito po dati ay puro kawayanan, ang natatandaan ko, pero ngayon ay parang nasuro na po, no? Lumalim na dito, nawala na lahat ng mga puno. At yung po yung kabakabaan din ng ating lupa ay mas malalim yung nasuro dito. So, dire-diretso po yung paggawa na hindi naman sila nagpaalam noon. Pero nung nabalitaan po na namin, may nag-report na sa amin, yung ibang sinuro, bigla po nilang ibinalik dito. So alam po nila na pag-aari ito, kaya't naman siguro nung nalaman na nababalitaan na at may nagre-report na dito sa mga may-ari, ay bigla nilang ibinalik dito. So ngayon po, nais lang namin lagyan din ng bakod para nang sa ganun po mas masinop na. So parang aral ho sa ating lahat na mayroong mga nabibiling pag-aari. Mahirap po yan, pinagpuhihirapan natin, pinupundar ng magulang natin. So para proteksyonan din po natin para sa inyong lahat, pakita lang din po siguro natin yung iba pang hanggahan itong lote. No? Itong mataas po na lupa na to, ibinalik na lang nila kasi nga alam nila na mali yung nakuha nila. So dito po nilalagyan natin yung hanggahan. Dito po yung hanggahan. Dati may mga nagtutumana dito eh. So, yun lang ang nais natin gawin para nang sa ganoon, meron tayong proteksyon para sa mga pag-aari natin. So, lahat po ng nandito ay sakop ng property line. Pati po dito ay sakop din hanggang doon po sa nakikita natin na nasuro na. Medyo nahinto nga po nung ating pinasyalan ng ating esposo. At nang sa ganoon kailangan nasa tama. Kasi pagka po naman hindi natin proteksyonan, mahirap. Para nang po yung mga kasama din natin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, ay pag nasa tama naman tayo, meron tayong karapatan tumindig. Kaya ito po, tandaan namin, talaga puro puno yan. So sabi ng mga nakatira dito, ay nung magsisimula ay magpaalam naman, magpasintabi. Pero hindi sila nagsabi. Ang sabi daw sa kanila, kukuha ng 30 meters, 40 meters. Wala po doon yun. Kailangan yung may usapan na malinaw. So, sa inyo pong lahat, ito naman po ay para lang nga maproteksyonan at makita kung ano yung hanggahan. At nang sa ganoon ay para na rin sa kapanatagan ng lahat. So, natutuwa nga po, nakausap ko yung may-ari din ng lote dito sa kabila. Sabi nila, nag-iisip na rin sila nung nagsusuro dito at walang nagsasalita, na walang umaalma na nakukuha yung lote nila. Nagdadasal na daw sila at kasi kasunod na yung lote nila. So parang sabi nila blessing pa na nalibot dito dahil hindi na umabot dun sa kanilang lote. Kasi kung hindi, sila naman daw yung mawawalan ng lote, baka hindi nila kayang magsalita at tanggapin na lang nila kung ano yung mangyayari sa kanila dahil mahirap umimik. Pero sa atin po mga kababayan, basta po nasa tama, may karapatan umimik. At ito naman po para sa lahat, wala naman pong dapat na sinasaway. Pag nagsasalita naman po at maayos naman ang pakikipag-usap, ang pananalita at nasa lugar naman tayo, lahat naman po dapat binibigyan ng karapatan magsalita kung ano yung nasa tama. So ikot natin yun. Dati mas malayo pa nun yung ilog pero bumaba na ng bumaba, lumapit na ng lumapit dito. So nakakalungkot po kasi pati yung mga may bahay dito, sabi nila pati yung mga manok nila, yung puno nila, nasuro daw. So nakakalungkot po, pero ngayon ito, sana ay maging maayos naman po. Ayan po, kung makikita po ninyo, ito na po yung itsura ng lupa na pinahukay dito na walang paalam. Kita niyo po kung gaano kalawak yan. Kung yung ikukumpara, ito ay sumusukat ng
Pag samasamahin mo, 3 lapad ng highway. Ganun nakaluwang. Yun lang po. Maraming salamat.